4 na araw bago ang pista ng itim na Nazareno, plansyado na ang isasagawang prosesyon, vigil at misa, maging ang ilalatag ng seguridad. At pati simbahan ng Quiapo, pistang-pista na rin ang bihis. Saksi si John Consulta. Bukod sa paglilinis sa bakuran ng simbahan, ikinabit na rin ang mga palamuti para sa ika-404 na selebrasyon ng Pista ng Itim na Nazareno sa Minor Basilica ng Quiapo Church. At dahil umaabot na ng milyon ang dami ng mga deboto nito mga nakaraang pista, tinatayang 800 hanggang 1,000 pulis ang ide-deploy mula QCPD, MPD at EPD ngayong taon. Ang ilan sa kanila nagsimula na magpatrolya sa daraanan ng imahe ng Nazareno. Bukod pa sa mga pulis ang 3,000 marshal na itatalaga ng simbahan para makatuwang nila. Magpapakalat din ng 80 ambulansya para umalalay sa masasaktang deboto. Sa Biyernes pa lang, 2 araw bago ang mismong pista, meron ng unang sigwada ng selebrasyon, ang pagprosesyon at paggasbas sa mga replika ng Itim na Nazareno na magsisimula alas 2 ng hapon. Sa Sabado naman, 1:00 ng hapon, sisimula na ang pahalik sa Quirino Grandstand. Susundan ito ng parada ng mga banda at misa na may kasamang healing service sa pangunguna ni Reverend Father Benny de Guzman. Pagpatak ng alas 8, sisimula naman ang vigil para sa prosesyon. Sa madaling araw ng linggo, magkakaroon ng misa at pagninilay na susundan ng concelebrated mass na pangungunahan ni Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales. Ang pagkatapos ng misa, ang siyang magiging hudyat para sa pagsisimula ng prosesyon ng imahe mula Luneta hanggang Quiapo Church. Dadaan ang imahe sa Quezon Boulevard, kanan sa Recto, kanan sa Loyola Street, kanan sa Binimid Viejo, tatagos ng Puyat Street, kaliwa sa Guzman Street, kanan sa Hidalgo, kaliwa sa Barbosa, kanan sa Globo de Oro, kanan sa Palangka at Villalobos, bago dumiretso sa Plaza Miranda. Yung mga gamit natin, personal na gamit, na hindi naman kinakailangan sa mga ganong pagkakataon, ay iwasan na po nating dalhin sapagkat ito ay makakaantala lamang sa atin, makakaabala. Yung mga lasing ay wag na sanang sumalang sa darating na prosesyon. Ang mga bata, ang mga buntis o may kapansanan, wag sanang lumapit doon mismo sa prosesyon. Tumabi na lang para sila ay maging ligtas. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sa ibang balita, naghain na application para sa amnestiya si Senador Antonio Trillanes IV at iba pang sundalong magdalo. At sa unang pagkakataon, inamin ng grupo ni Trillanes na mayroon silang pagkakamali. Saksi si June Veneracion. Let me be clear. We admit guilt as far as rising up against the most corrupt president this country ever had. So yun po, proudly. Yan ang manghang na linyang binitawan ni Senador Antonio Trillanes IV kasabay ng paghahain ng kanyang application sa alok na amnestiya ng Administrasyong Aquino. At hanggang ngayon, tila solid ang grupong magdalo na ang mga miyembro at iba pang leader ay kasabay ni Trillanes sa pag-a-apply sa amnesty. Giit nila, oo, nagkamali sila, pero hindi raw ibig sabihin na humihingi sila ng tawad. Wala raw pinagsisisihan ng grupo ng kubkubi ng Oakwood Premier Hotel sa Makati noong 2003. Unang pangunahan ng tinaguriang Manila Peninsula Siege noong 2007. Paraan lang daw ang mga ito ng patawag atensyon saan nila'y balikong pamamalakad ng dating administrasyon. Past administration did not own the government. Hindi naman kanilang bansa eh. No? Ang konstitusyon hindi ko kanila. Inaamin namin na merong pagkakasala in one way or the other at hindi yun kay Jimmy. Sa loob ng mahigit kalahating buwan ay maaari nang malaman kung aprobado ba o hindi ang application for amnesty ni Trillanes at iba pang leader ng Magdalo. Pero ngayon pa lang, parang nabunutan na rin ng tinik ang mga dating rebelding sundalo. Wala naman kasi nakikitang balakid ang ad hoc amnesty committee ng Department of National Defense sa application ni Trillanes. I don't think we can see any problem. I feel good. This is a milestone in our lives. This is a step dun sa ultimate freedom namin. Habang sabik na naghihintay sa ganap na kalayaan ng karamihan sa mga sundalong Magdalo, malungkot na nagbalik kulungan naman ang kasamahan nilang si Marine Captain Nicador Faildon. Kung noon 2 beses na tumakas si Faildon sa gobyernong Arroyo, ngayon tinupad niya ang utos na bumalik sa detention center ng Marine sa Fort Bonifacio matapos payagang makalaya sa loob ng 2 araw. Hindi pa rin lubusang nakakapagdesisyon si Faildon kung mag-a-apply din sa amnesty program. June Veneracion ang inyong saksi. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig po ni dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Arroyo
kaugnay sa mga pasaring ni Senador Trillanes. Samantala, nananatiling lubog sa baha ang maraming bahagi ng Surigao del Sur at Agusan del Sur dahil sa pag-uulan. Sa kabuuan, umaabot na sa 25 ang patay sa pagbaha at landslide. Narito po ang report. Naging madamdamin ang paglilibing ng 3 batang nasawi sa landslide noong linggo sa barangay Bulod-Bulod, St. Bernard, Southern Leyte. Kasabay ng pagbuhos ng emosyon ng marami ang tila pakikisimpatya ng kalangitan. Magdamag kasing malakas ang ulan doon simula pa kagabi. Ang resulta, ilang mga bahay ang muling binaha. Kaya ang ilang mga residente di na nagpatumpik-tumpik pa. Sinuong nila ang ulan para kusang lumikas. Malawak ang pagbahari na idinulot ng magdamag na pag-ulan sa Surigao del Sur, pati mga kalsada lubog sa tubig. Tuloy maraming motorista at pasahero ng mga bus ang stranded ng halos 10 oras. 15 bayan na roon ang apektado ng baha. Kaya nanatili ang state of calamity sa buong probinsya na idineklara simula kahapon. Sa Agusan del Sur, umabot na sa 120 barangay ang lubog ngayon sa baha. Iniutos na ni Agusan del Sur Governor Eddie Bong Plaza ang agarang pag-rescue at paglikas sa mga residenteng binaha. Gayon din ang lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar. Tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng relief goods sa mga evacuee. Di tulad sa Visayas at Mindanao, wala ng ulan at baha sa Albay. Pero dahil sa forecast ng pag-asa magiging maulan doon ngayong weekend, nagsagawa na ng preemptive evacuation sa ilang bayan doon. Halos 5,000 residente ang inilikas, lahat mula sa mga bayan nasa paligid ng Bulkang Mayon. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa mahigit 450,000 na ang apektado ng pag-ulan at pagbaha sa Bicol, Visayas at Mindanao. 25 na ang naitalang patay. 4 ang sugatan. Para sa Saksi, Maris Umali nag-uulat. Update naman sa Visconti case reinvestigation. Pinag-isipan pa raw ng star witness na si Jessica Alfaro kung babalik siya sa Pilipinas. Ayon kay Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, pinag-aaralan din daw ni Alfaro kung maglalabas siya ng bagong pahayag kaugnay ng kahinatnan ng kaso. Sa ngayon, inaalala pa rin ni Alfaro ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Gaya din kung gusto niyang makatiyak na mapapagkatiwalaan din ang mga tao makakarap niya sa pagbabalik bansa. Tumagi naman si Acosta sabihin kung nasaan si Jessica. She's thinking it over whether she will give a new statement containing her latest reaction about what's happening. Samantala, naghain ng not guilty plea si San Marcelino Zambales Mayor Jose Rodriguez sa Olongapo City RTC kaugnay sa kasong paglabag sa anti-child abuse law. Nag-ugat ang kaso sa umunoy pakikipagtalik niya sa 12 taong gulang na babae Setyembre noong nakaraang taon. Nanindigan ang kampo ni Rodriguez na walang basihan ang mga kasong isinampa laban sa alkalde. Umaasa naman ang kampo ng biktima na makakamta nila ang katarungan. At sama-sama natin saksihan, bubong na inuupahang bahay sa Maynila natuklap sa pagdaan ng Buhawi. Solen Yusuf nagkwento tungkol sa bonding nila ni Glee star Mark Salling sa Boracay. Tanyag na international na circus magtatanghal sa isang teatro sa Britanya sa kauna-unang pagkakataon. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.